good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Okay guys, magandang hapon sa inyo. So, sa mga kapwa ko dyan trader sa stock market at sa forex at sa mga kapwa natin investor sa stock market din. So, magandang hapon sa inyo. So guys, ngayong araw, November 9, 2020. So, tingnan ulit natin yung mga nag-trending na stock sa ating stock market or Philippine Stock Exchange Index. So, yung araw guys, yung mga nag-trendings ay sina ACEN or AC Energy Corporation, Dito or CMA Holding Corporation, Green or Greenergy Holding Incorporated, FNI or Global Ferronickel Holdings Incorporated, IDC or Ital Pinas Development Corporation, MAC or Macroasia Corporation, MM or Merrimack Consumer Corporation, MRC or MRC Allied Incorporated, and IKL or Nickel Asia Corporation. So, ito yung mga nag-trending ngayon araw guys. So, ang ilan dito is top gainer, so top loser, so most active, so at yung iba is based on number of trader. So, yun guys ang ating tingnan sa mga ito ay ang kanilang technical. So, gagamit tayo ng ilan mga technical method na ginagamit sa stock market upang alamin natin at magbigay ng konting sentimento about dito sa mga stock na to. So, ano bang possible nangyari, bakit naging trending sila at ano mga possible scenario na susunod na galaw nila. So, guys, yun, punta tayo sa ating Instagram at tingnan natin ang mga stock na to. So, guys, doon tayo punta sa ating Instagram. So guys, nandito nga tayo sa ating PSAI or Philippine Stock Exchange Index sa ating Instagram. So guys, tingnan natin ang index natin ngayon or Philippine Index natin ngayong araw. So ngayong araw guys is tumaas siya ng 0.16. So 0.16 points. So kanina before closing or I think 30 minutes before closing guys kasi nag-log out na tayo sa ating Instagram. So napansin natin to kanina guys is nasa red siya. Akala ko nga magkaroon siya ng continuation ng pagbabagawa nitong nagkaroon siya nung Friday ng Longleat Doji. So, naisip ko na baka magkaroon ng panic kasi nga medyo nagkaroon ng doji yung candle na to. Kaya napansin natin na red kaya nag-log out na tayo na mas maaga. So, ngayong araw guys, so naging green itong ating PSEI or index natin. Gawa dito sa volume. So, may volume siya na 1.71 billion. So, medyo lumaki na to. Number of trades, so 140.63. Okay, so medyo huge to compare sa nakarang, I think nasa 180 ba nung nakaraan. So, medyo malaki na rin to. Pero yung volume guys, medyo tumaas na. Na-hit niya pa yung required, almost na-hit niya pa yung required volume niya. So, 8.2. So, ito volume 1.7. So, ano bang required niya? Naka-day naman tayo. So, day. So, 8.2 billion. So, ay value. So, value to. Yung value niya pala dito guys. So, na-hit na naman, almost ma-hit niya naman pala. So, almost kulang lang siya na 400 million. So, guys, ngayong araw, so, sa 1.2 billion na yan at number of trades na 140.63k. So, may value siya na 8.02 billion. Yun nga lang, may foreign investor or net foreign buying tayo na negative 394.70 million. So, medyo malaki din yan guys kung iisipin natin. So, ang kagandahan lang nito guys, so, ngayong araw, tinignan natin. So, mapapansin nyo sa 5 minutes, yung volume na malaki na yan guys na pumasok dito, before pre-closing. So, 12:45 I think na 12:50. So, between
12:50 on 12:45 to 12:50. So yung sabi ko nga 30 minutes before ng closing kaninang market, so nag-out na tayo kasi nga yung value guys mapapansin nyo, so below siya. So yung points natin below, nasa 6,648 something kanina, kaya akala ko below, may continuation yung pagbaba. So, pero at the end guys, may pumasok siya na ito, na huge na value dito sa ating sa ating PSE. So nasa 1.2 billion yung na to. So 1.2 billion yung 210 pala yung niya, yung value niya ay yung volume niya, then may value siya na 1.2 billion. So ito yung huge number of investors. So siguro nung mga previous remaining hours siguro, kasi nga medyo marami nagpapanik sa time na yon. So mapapansin nyo dito yung ating PCI, so mas marami yung nagsiselling. So possible yung iba naghihintay ng opportunity kasi Monday nga ngayon. So yun ang ating nakikita, kasi nung Friday medyo nagkaroon din ng yung galaw ng ating PCI. So mapapansin nyo nung yung Friday, so medyo yung may pagtaas. So possible yung iba doon, naisip ng iba siguro baka mag-take profit ng Monday. So hindi nga nagkamali kasi yung opening natin guys medyo gap down. So yun isa rin na pag-isip natin kanina, na medyo baka bumaba yung ating PCI at marami rin yung selling dito. So mapapansin nyo dito. Pero at the end naman guys ng trading day ngayon, so medyo huge investor dito na pumasok or investment. So maraming mas malaki yung naging selling sa part na to. So siguro i-apply natin dito yung kasabihan na if somebody's purple, then somebody's greedy. So yun nga sinasabi natin. So baka marami nagpanic, so or kaya nagkaroon ng maraming selling, pero at the end mas nanaig pa rin yung mga buying. So na-push pa rin yung pataas ang ating Philippine Stock Exchange. So possibility baka may continuation pa dito ng ating yung pagtaas ng ating puntos ng ating Philippine Stock Exchange. So at ngayon naman sa Asian market, so globally sa Asian market at global market dito sa part ng Europe, yung Europe at parting I think Latin America or basta parting Asia at saka dito sa Southeast Asia guys. So medyo may pagtaas naman yung ating mga, tumaas naman yung mga stock market index ngayon ng mga stock market, sa mga market nila. So ngayon siguro gawa rin ng ating stock tumaas din siguro, maraming investment din. At kung titingnan natin guys yung ADX natin, so may formation dito na may straightening of trend pa to. So may possibility may pagtaas pa. At yun nga lang, yung ating RSI medyo lang dito guys yung galaw niya. So medyo nagkaroon siya ng pag-neutral or medyo laylo na galaw, nag-flatten ang kanyang curve dito. So may possibility na siguro ito yung tinatawag natin na magkakan muna. So magsa-sideways yung galaw ng ating PCI. So siguro mga susunod na araw makikita natin dito na baka magkaroon to ng tinatawag natin na medyo sideways na movement ng mga puntos. At dito nagkaroon siya ng dalawang trend line dito na pagtaas guys. So may possibility baka may continuation pa to. At ito nga yung ADX natin, so nasa between 20 and 40 yan. So it means nasa may something na itataas pa, kasi ito yung ating graph na nakikita is medyo uptrend pa. So ang ibig sabihin yan is may continuation pa or may straightening of trend pa na mangyayari guys. So guys, yun ating masasabi dito sa ating Philippine Stock Exchange Index. So una nating tingnan guys itong si ECEN. So ngayon si ECEN guys medyo overbought lang siya yung company na to. So at mapapansin natin dito, so medyo gap up na yung kanyang tinatawag natin na price. So from 3.86 to 4.14, so may pagtaas siya na 0.33 na pesos, sa equivalent niyan 8.66. So possible siya yung pinaka top gainer ngayon araw. So, hindi, meron pang 21. So, nandito lang pala siya. 1, 6. So, nandito lang siya. Pang-anim lang siya sa top gainer. Pero, the rest. So, pasok na naman to sa FNI. So, si Mark. Ay, hindi, wala si Mark sa kuha natin. So, yun nga guys. Dito kay ACEN. So, ngayong araw, yung kanya, medyo uptrend. So, kung titingnan natin, gagamitan natin siya ng ating moving average. So, medyo na siya guys. So, above average na talaga to yung ito. So, kung MA20, kung naka MA20 tayo,
So kung sa taas pa siya yung points na to ng MA20, so may possibility. Ito, naka MA20 tayo guys. So yun nga lang, yung MA20 dito sa 5 minutes, so halos nearly dito siya halos hinahabol na sa at medyo meron tinatawag na dito na tawag dito na pag-flatten nitong MA natin. So, may possibility na baka magkaroon ng sideways yung movement nitong si ACN this coming day. So, ang possible kasi guys, so medyo naging maganda yata yung kanito, yung kanya, yung fundamentals niya, yung magandang araw, di ba? Yung marami siyang mga project, mga gagawin. So, yung nakarambuan na mga nakita natin. So, yun ang mga nagdala dito at nung nakarang araw, so may report na naglabas na inacquired niya yung common at preferred share sa mga wholly subsidiary niya or yung sa mga subsidiary niya yung tulad ni Ace Endeavor at saka Aces Incorporated. So, subsidiary ni ACN guys dito sa Pilipinas. So, ngayon guys, medyo ito lumalapit ang ating moving average dito sa kanyang price candle. So may possibility na magkakaroon to ng tinatawag na sideways na paggalaw ng trend. So ngayon nabasag niya na yung resistance niya. So pag nandito pa rin to bukas guys, so possible yung price nito guys maglalaro na dito sa 4 pesos. At mapapansin natin, so medyo mataas nga tong tinakbo natin ni ECN guys. So nalagpasan niya na yung mga price niya noong 2000. So January 2019, so possible ito yung pinaka higher high na nangyayari sa kanya guys. So continuation ng kanyang pagtaas. So, gawa nga ng marami siyang mga project globally. So like Europe, dito sa Asia, Malaysia, then sa Australia, and doon sa India na mga solar panel, yung mga worth of billion or million dollars na mga project. So, yun ang isa sa mga nagdadala nito guys kay ECN. Sa kaya maraming investor na pumapasok dito. Kaya siguro possible na yung mga acquisition niya ng share doon sa mga common subsidiary niya. So, yun ang humahatak ng mga investor guys. Pero ngayon lang, sa mga kapwa natin trader dyan, so medyo nandito siya guys sa tinatawag na overbought scenario. So, mapapansin nyo naman yung kanyang ADX. So medyo may trend pa, may possible pa nga na continuation of trend pa to kasi may uptrend pa at below between pa ng 40 and 20. So may strong trend pa na nangyayari diyan at medyo yung graph niya is uptrend pa yung binibigay niya. Yun nga lang yung kanyang yung tinatawag natin sa kanya na RSI guys is overbought na. So possible na magkaroon to kung hindi man to magkaroon ng pagbaba guys or possibility na magkakaroon ng sideways yung movement nitong si ACN guys or dito maglalayo yung price guys kasi nga ito na yung pinaka higher high niya guys sa buong record sa yung history ng kanyang guys dito sa stock market ng ACN guys. So mapapansin nyo. So, marami na dito yung possible na makapag-take profit kung iisipin nyo sa 2020 pa lang. So, possible kung may nag-invest ka dyan. So, dito yung trend. Ilang trend na yun na-form natin, mapo-form dito guys. Ito, trend. So, puro uptrend. So, may tatlong uptrend. So, possibility na magkaroon na ulit ng panibagong sideways na movement dito. In the future, siguro, may pagtaas pa kasi nga yung sa ganda ng kanyang fundamentals na ating na mga nababasa. So, mga huge number of projects. So, value nun. So, yun ang mga nagdadala sa mga investor. At possible dyan, kung may mga trader man dyan na nakasakay, so possible magkaroon na ito ng take profit. So, ngayon guys, may volume siya na 35.03 million. So, sa value na yan, 4.14 na price niya, then may value siya 140.76 million. So, yung mapapansin nyo, net foreign buying niya, so 1.79 millions. Kasi gawa ng kanya mga investment sa labas ng ating bansa, guys. So, kaya medyo malaki yung mga foreign investment na pumapasok dito kay ECN or EC Energy Corporation. So, Ayala Group of Company rin to guys. So, possibility yung AC, so possible affected din yun, so may pagtaas din yun. So yun ang ating masasabi dito kay ECN. So sa mga trader, so possible na hindi na siya worth it. So pero kung i-break niya pa guys yung hanggang 80, so may possible pa yung ma-break yung RSI 80 kasi nga itong ADX natin. So uptrend pa ibig sabihin nito. Ibig sabihin yan, uptrend. Ibig sabihin may straightening of trend pa at naka-green candle tayo. May pagtaas yung ating presyo. So may possible may itataas pa to guys. So may possibility na mag-80 pa dito. So kung susugal tayo bilang isang trader, so medyo 50-50% ang chances natin na magkaroon ng profit. So, kasi nga medyo ang RSI natin is nasa red zone na tinatawag. So yun ating masasabi dito guys. So kay ECN. So sumunod guys si dito.
So dito guys nung yung kanyang price candle guys nung Pride Wednesday nag-hug dito sa simple moving average 20 natin. So at yun nga nagkaroon ng continuation ito nung Thursday. So nagkaroon to na tinatawag dito na Marabuso candle. So maraming nagkaroon ng panic dito sa part na to sa nung Thursday. So maraming selling. So nung Friday, so nagkaroon siya ng tinatawag na gap down. So ito yung opening niya naman. So ang possible niyan, so na-break niya yung nilagay natin na support, pero at the end guys, hindi siya pinabayaan ng company. So ito yung naging support natin nung guys, nung Pride, yung sa na to, sa stock na to. At ito atong ating resistance guys na tinatawag natin. So iyan ang resistance. So sabi ko nga sa mga nakaraang video ko, so nagkakaroon tayo ng retracement ng prices guys. So kasi nung sa time na to guys, sobrang overbought yung kanya, so umabot ng 90. It means hawak ng mga investor or mga possible may mga trader na medyo maraming trader na may hawak at or investor dito sa stock na to, or possible investor ay trader, kasi nga hindi na makapasok yung investor sa time at nangailangan to ng funds dito kasi gawa ng mga newly project or yung construction ng mga bagong tower na gagawin niya. So kaya nagkataon guys, mapapansin niyo na overbought. It means hindi na makapag-take profit yung company guys kasi hawak ng mga trader. So nagkaroon dito ng retracement. So medyo yung price dito nagkaroon ng presyo dito na tigil dito at nagkaroon ng biglaan na pagbabagay. So at sa time na yun guys, so possible marami nagpanic. So at maraming nagkaroon ng tinatawag dito na ng pag-selling. So maraming selling sa time na yan. So part nito. Pero dito naman guys, after naman nun, so nagkaroon naman siya ng buying. So may mga pumapasok naman na investor. So ito, nagkaroon siya ng sideways na movement. Ito nga nung Friday, so nagkaroon siguro ng panic yung mga yung ibang mga trader. So isipin nila na baka biglang bumagsak yung price nyo. So mapapansin nyo sa beginning pa lang niya guys, so nagkaroon lagay siya ng na tawag dito nung pagbaba ng presyo ito. So ito bumaba yung price guys. So pero hindi naman pinabayaan niyan guys ng company nga kasi gawa nung may hinahabol to guys na tawag dito na price. So possibility kasi yung pagtaas ng funds, so kailangan nila ng funds. So kaya possible kung enough na yung volume na hawak ng company, so possible na bibitawan niya na yan sa mga investor at possible ang maging price range guys dito. So ang ating babantayan guys, ako, so dito mapag-position na tayo dito sa price range na to. So yung ating babantayan kapag na-break niya ito, yung price yung ating resistance, so possibility baka mag-above 7 pesos itong price ni dito. So yun ang ating masasabi dito guys. So hindi pinabayaan ng company guys na bumaba yung presyo ng Friday. So mapapansin nyo sa 5 minutes, so nung bumagsak yung price, so bigla naman nagkaroon ng maraming investment na pumasok guys. So ito sunod-sunod naman guys. So sinuportahan naman yung price niyan guys. Itong price medyo huge yung selling dito guys. Huge yung number o ng volume na selling dito, pero mapapansin nyo yung price hindi gumalaw guys. So ito. So nagkaroon ng continuation. So pinus yung presyo pataas. Kaya baka possible si dito guys, ito yung price niya. So ibig sabihin hindi pa talaga nabe-break yung kanyang dito, yung kanyang support. At mapapansin nyo yung simple moving average mo dito, so medyo neutral na yung galaw niya, so medyo flatten na. At itong ADX niya, so medyo ibig sabihin nito nagkakaroon na siya ng ang ibig sabihin ng pag downtrend to guys, ibig sabihin weakening of trend, or yung price is nagkakaroon ng pagbaba. So at nasa taas siya ng 50, so ibig sabihin extreme trend ang mangyayari. Pero dito guys, mapapansin nyo medyo may pag-flatten na, unti-unti na nagpa-flatten ng ating ADX. So possibility na magkakaroon to na kung mag-flatten to at magkaroon ng reversal ang ating ADX, so may possibility na yun na ang signal for uptrend ng presyo. At itong ating RSI, so nandito lang siya sa between 40 and 50 and 60. So it means, sabi ko nga, if somebody is purple, then somebody is greedy. So ang iba dyan yung lalo na mga experienced trader, so mga investor. So guys, ang dito sa RSI na to, dito gumagalaw yung mga
professional na trader at or investor na tinatawag natin sa price na yan. Kung mahilig kayo magbasa ng dito ng mga libro about stock market, so may possibility mababasa nyo yung dito sa RSI or mag-alam ng mga technical method, mababasa nyo na ito talaga yung movement na binabantayan lagi ng mga investor. Pero yung dito guys, sa ilalim na talaga nito, so medyo negative na yung talaga yung company. So ibig sabihin medyo may hindi magandang fundamentals at kay dito naman guys, maganda ang fundamentals ito. Sabi ko nga sa inyo, ongoing pa lang, bagong-bago pa lang yung franchise nito. So 25 years yun, operation. So bagong-bago pa lang guys yung kanyang franchise. So possibility ang hinihintay natin kapag nag-fully operated na siya. So, 5 years from now, so, balak niya. So, I think 80% of Filipino, so, or population sa Pilipinas is magkaroon ng access ako sa internet at lalong-lala sa mga remote control area. So, kaya nga si Converse guys, di ba, nagkaroon na siya nandito ng IPO, dito sa ating PCI. So, yun ang masabi din kayo dito guys. So, baka maglalaro nito dito at ito yung ating support at resistance na ating ginagawa dito sa kay dito guys. So, nandito pa naman siya sa price range na to. So, may possibility pa na baka hindi pa lumabas to dito guys. So, kung bumaba na to dito guys, ating support at hindi na mapigilan, so may possibility na yun na yung ating pinaka tinatawag natin na gaba ng presyo. Pero may isa pa tayong support dito guys, so, sa 4.90, so sa 5 pesos. So, yun ang ating masasabi kay dito guys. So, guys, si FNI. So, si FNI, medyo huge ang paggalaw ngayon. So, medyo ito mayroong pagtaas ng ADX, so nagkaroon ng reversal yung ADX bigla. So it means na between 20 and 40, so may strong trend, so may possibility na may konting push pa to ng presyo, pero dito nga lang, so wala na siyang volume. So possible yung araw, so halos lahat guys. So mapapansin nyo dito, walang gaanong selling sa part na to. So puro buying. So it means yung share is hawak ng mga trader. So, commonly trader at tingnan natin, may 1K, 14K. So, ito. So, possible maraming trader ang nangyari di trades. May 1.52K na trade. So, halos 6,000. So, halos mapapansin na halos nagko-cross trade. So, ito. So, may bumibitaw. So, ito. Ito yung malaki lang. So, may mga investment na pumapasok dito sa part na to. So, ito, guys, ang ating sinasabi. So, medyo marami yung number of dito, puro selling. So, may possibility na wala na siyang, kung ibibigay niya pa hanggang 80, so may possible na may trend pa kung ito ating titingnan. Pero between nasa 20, 21 ang ating ADX. So, baka may possibility na magkaroon to ng movement. So, kung may pagtaas man to, pero asahan natin guys, bukas, so, tataas man to kasi nga, yung kanya nga presyo niya, yung itong 5 minutes na ngayon is puro talagang selling. So, dito, ay puro buying pala. So, halos more on buying to guys. So, red candle, so ilan lang to? 4 lang ito yung selling candle dito. So, yung maraming sell. Pero hindi pa supported ng volume yung mga yan guys, yung mga candle na to, yung mga price candle na to. At walang movement yung price candle na yan. So, after naman that, yung itong mga volume na ito, so supported yung kanilang price candle guys. So possible na may pagtaas pa tong si FNI, pero yun nga lang, so nasa overbought na. So kung magkaroon pa ng demand, so guys, so possible sa umaga, so baka magkaroon pa to ng pagtaas ng presyo, pero after that baka magkaroon na ng tinatawag natin na selling na sa part na to guys. So yung ating masasabi kay FNI guys, so medyo huge ang kanyang pagtaas kasi nga yung kanya talaga, yung volume niya, so medyo naging overbought, kaya nanggawa ng overbought guys. So medyo mataas yung kanyang RSI niya dito, biglang tumaas ang kanyang RSI kasi nga yung mga candle mo dito, so mapapansin nyo halos puro buying yan guys. So it means yung mga volume is hinawakan ng mga trader. So maraming trader ang pumasok guys. So possibility kung itataas man to, so yun, sinasabi ko, in the first hour lang siguro, pero after that, baka magkaroon na to ng tinatawag natin na magte-take ng profit. So tingnan natin yung price nito, price range kung sa part na to. So may 13 na, so profitable na yung kwanto. Profitable na yung kwanto sa 13 na kung isa kang trader. So medyo huge na yung profit dyan guys. So yun natin masabi kay FNI guys, so medyo huge ang kanyang pagtaas. Sumunod guys si Green. Dito kay Green, so nearly overbought na. So at ito, yung kanyang EDX. So,
nagkakaroon na to ng tinatawag guys na medyo flatten na. So ito nagka-flat na. So ito guys medyo weakening of trend. So dito nagkaroon ng weakening of trend. So it means unti-unting humihina yung trend dito. Ito nagkakaroon ng flatten. So it means panibagong trend naman ang maging mapoform nito dito sa kuan na to. So possible magkakaroon to ng natawag na sideways. At yung price candle mo dito, so medyo gap up na. Yun nga lang, yung RSI niya, medyo may volume pa siya. It means may kaya pa siyang ibigay na volume guys. Dito gawa ng itong RSI natin, hindi pa naman overbought. So 185 million, 1.4k na trade, so 2.63. So 47.61 million na value. So medyo malaki yung foreign investment niya, no, 17 million. So, tulad ng ECN guys, si Green is renewable energy yun ang kanyang ginagawa guys. More in renewable energy. So, mga solar panel. So, yun basta sa mga kwan siya guys. So, like yung mga STP. So, kumbaga, mga renewable energy. So, nandyan nature provided ang energy na kanyang ginagawa yung product niya. So, kadalasan to, yung mga sa mga greenhouse, sa mga tapos mapabahay na kakaroon mga housing project na gumagamit ng renewable energy dito, mga solar panel na magpapa-install sila para yun ang magsusupply doon sa mga bahay at yung mga tinatawag natin na mga gumagawa sila mga STP, sariling treatment plant ng tubig nila. So ito yung kwan ni Green guys. At ngayon, yun talaga ang in demand ngayon. So mapapansin niyo dito. So marami rin dito guys. Huge din yung number of kwan dito. Dito naman may lima na naman na selling lang dito sa part na to. So possibility na maraming investment nga pumapasok ito. So mapapansin niyo dito yung mga volume na yan. So medyo huge yan, malalaki. It means maraming investor diyan. At mapapansin niyo naman dito yung net foreign buying is 7.17 million. So medyo malaki ang foreign investment na pumasok kay Green. So may kwan pa siya guys, may continuation pa siya. At nandito nga yung kanyang simple moving average at mga price niya nasa taas pa at naka MA20 lang tayo. So possible na may continuation pa to at may volume pa naman siya na kayang ibigay guys. So ito. So baka may pagtaas pa to. So kung ito magkakaroon pa to ng medyo bababa pa tong ating ADX guys kasi nga kung magtaas pa tong presyo to so bago mag-flatten. So medyo weakening ang trend lang yan sa part na yan. So yung ating masasabi dito guys hindi pala magkakaroon guys, medyo magkakaroon to ng movement na uptrend, straightening guys, o medyo may pagtaas, magkakaroon to ng pagtaas ang kanyang ADXI, so possible, kasi may volume pa siya na ibibigay guys, wala pa naman sa overbought kasi may 68.03, so it means may volume pa siya, hindi pa siya sa overbought, nearly sa overbought lang, pero may possible volume pa siya na ibigay kung may demand pa na mangyayari guys, so yun ating masabi kay Green guys. So, possible nga guys, yung mga net foreign buying na yan, pumasok yan ng mga minutes ng ating market o last 15 minutes. So, medyo na dito eh. Dito kay Green, medyo 11 pa lang, medyo marami ng investment, medyo malaki, marami rin dito, mga trader. So, maraming mga trader guys. So, possible mga trader to kasi mga 5 billion, 7 million, so, 7,000 pala, 1,000, 2,000. So, may support sa ATR, U. So, yun guys, ating masabi dito kay Green. So, baka may pagtaas pa to ng kwan guys kasi nga hindi pa naman siya overbought. So, sumunod guys si IDC. So, IDC, so medyo gap up pa siya. At ito nga hindi rin overbought, so baka may pagtaas pa. At ngayong kwan guys, pero may 2 net foreign by 2.85, so may mag-take profit na ng mga foreign investment. So 1.33k number of trades, so volume 9.09, so 27.61 million, so 3 pesos and 5 centavos ang kanyang presyo ngayon. So sa 5 minutes, so medyo flatten na yung kanyang 5 minutes guys. Tulad ng sinasabi ko, so medyo may lumalabas na yung mga investment, so medyo may pumapasok. So ito may pumasok pero ito may lumalabas guys yung price nito. So may mga medyo huge na yung lumalabas na investment guys kaya medyo malaki na yung net foreign buying natin na negative 2.85. So negative na siya 2.5. So medyo at dito medyo may mga selling na dito ay may mga buying dito pero hindi na ganong kalakihan yung mga volume guys. So medyo halos even na yung dito, yung volume ng trades ng selling sa buying, so halos even na. So by possibility na baka bukas or next coming
next coming day. So baka may pagbaba nito kasi medyo flatten na dito guys yung kanyang ito, yung kanyang moving average at yung ADX niya. So medyo sumasadsad na dito guys sa 13. So dito sa day candle, so yung ADX niya so 42, medyo na rin. So medyo hindi siya ganong trend guys na nangyari, medyo flatten. So baka possible na magkaroon to ng tinatawag na sideways or may pagbaba ng presyo. So kanina mapapansin natin nga sa every 5 minutes candle, so medyo may nagte-take profit na rin na investment. At yung net foreign buy natin is 2.85. So may possibility na may pagbaba na rin ng presyo si IDC. So guys, si MAC. So Macro Asia. So overbought, so major trend, so possible Morobuso candle, so possible na may possibility na tumaas in the coming first hour, pero ito, so meron niya na nagtitik na dito, so medyo kuan lang dito investment, so pero medyo malaki pa rin yung investment na pumapasok guys. So may possibility pa kasi na may pagtaas pa to ng price guys. At makikita natin yung index niya, medyo trend pa yan, pero yung RSI niya, so medyo nagkakaroon lang siya ng tinatawag natin na overbought na talaga siya, hindi lang nagkakaroon, overbought na siya. So may possibility na bukas, so baka may mag-take profit na. At yun nga, yung may na-perform na siya na trend naman ito, uptrend, then nagkaroon ng sideways movement, then uptrend na naman. So may possibility may pagtaas pa to guys, pero dito asahan natin yan na yung movement nito magkaroon ng sideways guys. So parang ganito, so kasi may magte-take profit talaga kasi gawa ng overbought. So walang na maibibigay, nasa 74 na so almost kung ibibigay man hanggang 80 na RSI, so may possibility na medyo maliit na rin yung volume na yun guys na kwan. May 11.69 billion na siya na market capacity. So 18 point something. So ngayon overbought na siya. So nasa 75% na yung kwan, yung yan, market capacity na ibigay niya. So possibility na magkaroon ng sideways na movement at medyo huge na rin ngayon. So Marabuso candle ang na-form ngayon guys. So it means walang tail yung both up, top and bottom na kanya na body niya. So yung body ng candle is wall. So it means may possibility talaga na bukas na magkaroon to ng pag sideways or pagbaba ng kanyang price. So guys, continuous talaga yung kanyang pagtaas guys. So yun nga lang, medyo overbought na rin siya, yung nasa 79 niya. So almost nasa kanya yan. So ngayon selling. So tingnan natin 5 minutes guys. So kung mayroon na take profit, pero dito, so medyo may na-take profit na rin dito guys. May mga volume na rin dito na take profit. So pero yun nga lang, so dito wala na rin possible kasi guys na volume na maibigay. So dito ngayong araw, so medyo huge volume na dito nangyari guys. Pero after naman sa part na to guys, so sa last hour natin, so yung movement ng mga precious, mapapansin nyo, so medyo sideways na at wala nang ganong volume. So may ilan na nagtitake profit, may ilan na sumasalo, so may gustong sumabay, pero at the end yung ating market, so medyo overbought na siya. So medyo itong natin, trend pa sana siya. So may possibility na may continuation yung trend niya guys based sa kanyang graph at saka kanyang technical analysis or sa fundamentals nito kasi nga magde-December. Pero yung guys, yung volume niya, so nasa halos 80% na. So may market capacity siya na 31.44 billion. So may volume siya na 60.08 million. So number of trades, so 5.74 guys. So 5.74 ang trades ngayon. So it means maraming trades ang nangyayari dito guys. So dito pa lang sa simula pa lang. So it means niyan nagkakaroon na to ng may nakasabay na dito, at ito nga nagkaroon na yung movement dito is halos wala nang movement guys. So yung transaction natin ngayong araw, so 4.14, so halos di na gumalaw guys sa 4.14. Yung halos 2 minutes natin, so yung mga yields, so halos wala na. So 10 minutes natin guys, so halos hindi na yung mga presyo, so naglalaro na lang doon guys. So at ito halos may unicap, so nagsisell na. So may nagsisell na dito yung call, so halos call nagsisell sa 4.14, so naglalaro na lang yung mga presyo natin doon guys. So it means may pagbaba na itong si MM guys. So kasi nga wala na mailabas guys yung yung company na hawak kasi nasa almost 80% na siya guys, at mapapansin niyo naman yan dito. So ito yung ating may volume din siya dito na nangyari sa 10 sa natin. Ito nga nung
10 AM natin kanina, pero after that wala nang gaanong volume. So may nag-sell na naman diyan. So ito may mga nag-buy na naman. So may mga sumalo na naman. So after naman that, nung may nag-buy, so halos wala nang volume na pumapasok, guys. So tumbaga, wala nang mailabas, maibigay. Halos pigang-piga na itong market natin. So possibility kung ito continuation ng trend, so may possible na may trend pa na mangyari, pero yung volume, so magkaroon ng sideways to, guys, yung movement. So baka ito mapapansin natin ng ADX, baka biglang mag-flatten to katulad nito, guys. So magkaroon ng pag-flatten. So kasi para magkaroon ito ng tinatawag na weakening of trend. So pag mag-weaken yung trend yan, guys, so panibagong trend ang mapoform, so titingnan natin kung magpapanik yung may magbibitaw na mga seller. So magbibigay ng volume. So yun ang ating tinan, guys. So at kung may magbibitaw, guys, mapapansin naman natin yan dito sa ating RSI, biglang bababayan, guys. So sumunod, guys, si Mark. So si Mark, so negative siya. So kasi nga halos yung ilan sa mga subsidiary is McDonald's. So medyo si McDonald's, guys, sa kung sa global market medyo may pagbaba yung kanyang price, guys, nung mga nakarang linggo. So I think nung lang siya Friday sa tumaas bigla uli, pero for this noon sunod-sunod na pagbaba niya. So yung pagtaas niya hindi ganun kataasan. Isa nga subsidiary ni Mark is si McDonald's. So possible mamaya kung maging maganda ulit yung takbo ng US market, kasi medyo negative yung dalawang market sa US nung yung maliban sa Nasdaq, yung composite at saka Dojo. So negative siya nung nakaraang Friday, pero I think mamaya kung maganda, so may possible may pagtaas na tong si Mark. So medyo huge na rin yung pagtaas ito, guys. So may trend na ito na form, ito nagkaroon ng form, at itong ating price candle, so nahinahabol niya na itong yung moving average, naghahabol na sa price candle. At itong ating ADX, so medyo down pa-down na, ibig sabihin pa-weaken na yung trend. At itong ating RSI, so medyo may volume na naman siya, guys, na nagkakaroon na siya, nag-gain na siya ng volume kasi nga nasa below natin overbought. So it means may volume na. So may possibility kung may number of trades pa na mangyari dito. So medyo malaki ang number of trades. So ngayong selling. So it means marami na nag-take profit. So 2.7. So ito nga 9. So ito marami ngayon nag-take profit sa part dito, guys, sa part na to. So it means kasi gawa nito, guys, so medyo halos na break na rin ito, pinakamataas na resistance, guys, na makikita niya dito sa 5 minutes. So halos bumaba na dyan. So ngayon ito nagkakaroon naman siya ng movement naman ng pagtaas, guys. Saka nga itong si Mark, hindi naman talaga to, sabi ko nga, pang trade. So pang investment talaga to yung so mapapansin niyo yung price candle niyan, so yung mag-movement niya, so biglang siya nag-huge ng pagtaas. So means marami nag-take profit diyan. So ngayon nagkaroon siya ng dito, kasi weakening of trend. So it means panibagong trend, at ang form na trend is continuation. Ito, dalawang continuation na trend ang na-form niya, guys. So possible ito. So may tatlong red candle na siya, at nearly na almost maghahag na dito sa ating simple moving average 20. So may possible na kapag naghag to dito, guys, at ang ating price candle at red candle, so may possible na magkaroon to ng pagbaba. So marami na nagse-sell, guys, nag-take profit. So 2.47 case number of trades. So unlike ng mga nakaraang mga trades dito, so medyo maliliit, guys. So possible, tingnan natin. So may mga so ito dati yung guys, so almost mga million to dito, ngayon 1,000 na lang. So possible maraming trader din dito na nakapag na sumasabay. So may mga 10,000 sa singa. Sabi ko nga sa inyo, yung price nito, guys, pag bumili ka dito, kailangan minimum of 10,000. So ito halos 10,000. So may 20,000, 50,000. So sa 10,000 na presyo mo, 4,000 ang kailangan mo, guys, na pera. So may 20,000 ka, makapili ka na dito ng halos 50,000 number of share. So kung isang trader, so kaya medyo maraming trades na nangyari, unlike nung mga nakarang araw, guys, dito nung bago pa ito nagkaroon ng movement ito sa part na to, sell nito. So halos ang number of trades niyan, guys, kakaunti lang, at yung volume dyan is medyo million ang pinag-uusapan. So possible mga investor yon, pero ngayon maraming trader, kaya medyo halos nagkaroon na to ng tinatawag ng movement, guys, na pagbaba. So ang mga investor dyan, guys, nag-take na ng profit dyan, guys, ang iba, guys. So ngayon yung ibang trader dyan, so may possible na may maipit dyan. So ang ibang investor dyan waiting ulit, guys, na bumaba pa itong ating RSI. At yung ADX nga dyan, so may pababa na. So ibig sabihin may pag-weekend na itong mga presyo itong si Mark. So yun ating masasabi dito kay Mark, guys. So sumagay si nickel. So sabi ko nga, mining ang naging ngayon si dito FNI. So medyo huge as si nickel. So pati si
PX or Felix Mining. So, at saka Apex. So, medyo may movement kanina. So, I think to. So, medyo mga movement ng mga mining kanina guys. So, ngayong araw. So, medyo huge. So, medyo maganda ka lang third quarter movement. So, sinabi ko nga nung nakaraang mga video ko guys, marang I think 2 months or 1. So, maging report ng mining company guys, this third quarter is positive. So, ito yung mga nagdadala niyan guys. So, at possible, marami ulit mga net foreign investment ngayon. So, 13.65 million. So, investment sa kay nickel. So, yung price niya guys, so, medyo halos ma-meet niya ulit tong halos na dito na. So, halos yung price niya noong October, so almost no kanya na halos nagre-regain na siya ng presyo guys ng kanyang price. So, halos ma-meet niya itong kanyang tinatawag na higher high natin na presyo. So, baka ma-meet niya to. Hindi, ito yung kanyang higher high niya dito sa part ito ng 2019. So, possibly baka ma-meet niya to yung 5 pesos. Pero yun nga lang sa ating ngayon is medyo overbought lang siya. So ito naman ADX may continuation. So possibility nga kung may continuation ng ADX nito. So at yun nga lang negative yung ating RSI guys. So it means alam na natin ang ibig sabihin niyan guys. So hawak ng mga trader at investor at dito nga nagkakaroon na ng tinatawag na kwan guys. So halos wala na dito yung volume. Ito lang yung huge volume na pumasok guys. So na binitawan yung ating last minute. So tingnan natin. So yung RSI so halos nasa 80 guys. So yun nga, kung may demand pa, so may investment pa pumapasok, bibitaw pa yan. Pero possible na baka yan na yung pinakamataas or kung hanggang 80 man, so yun ang ating titinan guys. So pero in the next coming day, so alam na natin yan. So 50-50 ating 50-50 chances ang ating pagiging trader dito. So makapagsabay tayo. So yung ibang investor guys, so gumalaw na dito nung nag-sideways yan sa part na to. So ito yung sideways niya. So may trend. So, panibagong trend. So, possible, mayroon movement dito guys na magkaroon to ng pagbaba ng presyo. So, yung ating masasabi dito kay nickel guys. So, medyo huge yung pagtaas nila. So, ngayong araw, sa every 5 minutes, so halos marami yung selling guys, ay yung buying. So, kahapon pa, yung Friday pa lang, so nagkaroon pa ng huge number of investor. So, medyo overbought na rin ito. So, medyo malaki investment ang pumasok dito nung Friday. So, ito. So, mapapansin nyo, so maraming investment, so sinusuportahan, pinapataas yung presyo. So, dito sa part na to, nagkaroon ng sideways, so baka ito yung magiging signal na magkaroon to ng sideways na naman. So, may pag-weekend na naman ang ating presyo dito sa susunod na mga araw kasi may overbought na. So, at possible, baka may mga take profit na dyan. So, ito yung sa mga part na to. Kung nakabili ka, yan mga nakabili sa part na yan, so price range. So, dito tayo sa price range. So may 14. So, may 14% na rin. So, profit na rin yan guys kung iisipin mo. Kung isa kang trader. So, ang isa naman trader, so nasa, sabi ko nga, sa mga video ko, 8 to 12% lang. So, 7% is enough na siguro yan. So, kung may pagtaas pa man siguro to ng pagtaas guys ng presyo to, bilang isang trader, kung may bibita pa tong sikan, ito, nandito na lang siguro. May taas man to, pero hindi niya to mabibreak yung 4.5 guys. So, bukas guys, so possible kung ma-break man niya yan, so medyo mahirapan siya i-break niya kasi nga walang volume guys, so overbought na siya. So guys, yun lang ating masasabi dito guys sa mga nag-trending na stock ito. So karamihan sa kanila i-overbought, so karamihan naman sa kanila may window pa tulad nitong si dito. So medyo malaki ang window ni dito, so kasi nga at sa kanya nagkakaroon siya ng sideways na movement lang. So FNI, so overbought na yan. So si green, so medyo may chances pa tayo dyan. So EDX, so meron pa rin. ADC pala, MAC, so medyo overbought na rin yan. MM, so overbought na rin. MRC, so ito, medyo kung magkaroon ng reversal, pero para sa tingin ko, baka magkaroon na to ng tinatawag na magte-take profit na iba na dito or continuous to ng selling guys. So possible kasi nga may continuation na pagbaba guys. So at dito may ang mga nakabili sa part na to baka magpanic na rin yan. So baka bumitaw na rin yan guys. So sa dami ng number of trades na nangyari dito sa araw na to. So guys, yun lang ating masasabi dito sa mga trending stock ngayong araw. So maraming salamat sa inyo guys.